Congresswoman, doon po balikan ko lang yung sinabi nyo kanina. Sabi nyo po kasi kayo naman ay naniniwala na nagsisipag ang ICI at ginagawa po nila ang lahat ng makakaya nila para po dito mahanap kung sino talaga mastermind dito sa flood control issue. Matanong ko lang po, nakita nyo na po ba yung pong latest referral po nila na inilabas po nila kay former Speaker Martin Romualdez? Yung dalawang pahina, yung Opo. two-page. Hindi pa po. Hindi pa. Opo. Hindi pa po, except for the news report. Oo. Okay. Dito po Ang ano lang po natin, ang kailangan dyan po natin tandaan din sa mga referral ng ICI in general is that there is no, of course, determination yet of the guilt or innocence of any of all those na mga pinapangalanan, etc. Pero ang rinirefer po ng ICI ay yung mga ebidensya ng mga nakalap na nila. Sa tingin nila are worth looking into and worth evaluating by the Office of the Ombudsman. Kasi ang Office of the Ombudsman ang talagang makakasabi with certainty, more or less, kung Yes po. those evidence would really stick pagdating sa Sandigan Bayan. Yes po. Pero the very fact na ito ay rini-refer sa Ombudsman, ibig sabihin ay nandyan, meron mga pieces of evidence na dapat i-consider for the possible filing of the appropriate cases in court, which is Yes po. the Sandigan Bayan. Actually, Congresswoman, consistent naman po Opo. ang ICI dun sa mga nauna nilang referral na wala naman talagang guilt or liability. Pero yung iba, yung mga nauna, meron pong mga possible charges. Dito po mismo sa bagong referral na inilabas nila kay dating Speaker Martin Romualdez, walang charges at all eh. Bakit po kaya ganun? Do you think talagang patas itong ICI? Well, yung mga dati, I'm not also sure whether meron talagang mga particular charges. And then yung kay dito where the Speaker Romualdez is being named, maybe I think we can ask the ICI kung bakit wala pa silang mga specific na mga, maybe hindi pa sila sigurado na it would fall under plunder, but it really depends kasi ang number one element ng plunder, of course, would be the amount. Although ang amount naman ng plunder, 50 million lang naman actually. And then meron din mga other elements like the series or combination of a series of overt acts which show yung mga ganon, yung yung pandarambong talaga. So I cannot really say with certainty dahil nga hindi ko pa naman talaga po nakita yung pinaka-referral, but except for news report. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!